Aarestuhin daw si Bato. Mas lalong matutuwa yung mga gumagamit niyan, lahat na lang aarestuhin. Singhot pa more. Marami bang adik ngayon? Paano natin malalaman kung tinatago nila ang katotohanan? Bigyan mo nga kami ng paniniwala mo. Kung sino pa ang malinis magdamit ay siya pa ang tunay na magnanakaw sa kaban ng bayan. Narito ulit tayo sa isa pang reaction video at opinion from Kuya Deng X Crew. Play mo na yan, Master. Alright! Nandito na naman po tayo sa isang reaction video. Manonood na naman tayo ng balita. Ito'y galing sa Balitang Pinoy TV. Nasa description niyan, isubscribe niyan. Dahil nag-aatid dyan ng balita patungkol po sa Pilipinas kung mahal. Ito ang title. Grabe po ito. Just now, breaking news. Malalakanyang. Nataranta na? Claire, natameme. Ayan. Patungkol po dyan ng ating pag-uusapan. Ay, may nabasa ako dito banda, oh. Sabi ng ganun, beauty brains and, ewan ko lang, pero ang nakalagay dun sa beauty brains, si Madam Claire. Si Auntie Claire. Sa bagay, napaka-beauty talaga ng brains niya kasi natutuwa tayo kapag siya lagi ang nakasalang. Salamat kay Auntie Claire. Pero dito, pag-usapan naman natin, malamang si Banat Bay po kasi ang nakatoka dito po sa Balitang Pinoy TV, mga kapatid. Panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay. Oh my God, we're back again. Come on, now let's get down to business. At ito laging paalala sa inyo. Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya Wow. tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, play na natin, Sir Banat Bay. Anong meron? Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. Oh, hindi daw siya kasama sa... Ito ang first argument niya. Tingnan natin. Hindi daw siya kasama sa Okay. official entourage. Okay. Yan ang first argument. Hindi kasama. Oh, kung meron kang pinresentang argumento, ano dapat? Ebidensya. Maglabas ka ng ebidensya. Papel, oo. Kada magsasalita ka o kada magagawa ka ng report o kada may ilalabas ka, dapat may ebidensya. Para yung ebidensya na yon, kung sakaling peke o hindi, pwede mong patotohanan o pwede mong pasinungalingan. Diba? Tuloy. Kasi yung media na nagbalita niyan, may nilabas na ebidensya. Okay. As a matter of fact, may mga video, photo na lumabas. Oh, ngayon, tinatabla mo yon. Asan ang ebidensya? Labas nga ang ebidensya? Niya. Sinasabi ni Sir Banat Bay dito, kung pinasisinungalingan mo yung mga papel na yon, dapat may sarili kang papel na ipapakita na talagang mapapaniwala mo yung mga taong bayan. Eh kasi yung mga reporter or yung ewan ko ano ba yun, mga newscaster or yung bilyonaryo ba yun, no? May nilabas silang papel. Ngayon, pasinungalingan mo yun kung may papel ka rin. Ganun ang pagkakaintindi ko sa sinasabi ni Sir Banat Bay. Tuloy tayo. FL o ni First Lady ng unang gina. Asan ang ebidensya? Nakakahiya dahil Ay, wala. Walang ebidensya. Basta lang sinabing, ay, hindi siya kasali. O, yun na yun. Basta hindi kasali, pero wala silang pinapakita. Ganun ha. Out siya. Asan yung ebidensya, madam? Akala ko ba based on evidence dapat ang lahat ng bagay ng pagbabalita? Eh, bakit walang ebidensya? Narito. Balitang Pinoy TV with TV. Sir Banat Bay. Okay. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga. Sumagot na ang Malacanang. Naku po, pikun si Aling Claire. Oh, si Aling Claire po tila tila paragang umaapoy at dragon na galit sa sumagot. Naku, Bakit ba ayaw yung tawaging attorney? Attorney yan eh. Mas bagay ba pag anti-Claire? Kayo naman. Pwedeng manang Claire. No, ganun, no? Pero ayaw yung tawaging attorney? Bakit pag attorney? Ba't hirap na hirap kayong tawagin? Pang matatalino ba ang attorney? Kayo ha? tingnan nga natin. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Oy, 52. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Oy, salamat. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Oy, Pero sa kung akin kaya. maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin.
ang nag-akusa ay naglabas ng dokumento. Oo, Dokumento na kung saan naandoon ang pangalan ng unang ginang o si First Lady Lisa Marcos, yung nag-akusa o yung nag-report. Oo. At ang talagang naglabas niyan is si Bobby Tiglao. Tapos yung Bilyonaryo. bilyonaryo. Kumbaga ito, linawin ho natin. Base sa napanood natin, may nilalabas silang ebidensya. Ngayon, kung peke yan, ilabas nyo yung totoo. Ito ang totoo. Peke yang mga pinakita ni bilyonaryo. Pero naniniwala ako, no? Sa akin lamang palagay, yung bilyonaryo hindi maglalabas siya ng ganyan-ganyan. Matagal na yung mga yan eh. Kumbaga pinag-iisipan din nila kung ilalabas nila o hindi. Diba? Hindi sila basta magpapa-fake news ng ganun-ganun na lang. Okay, tuloy tayo ha. O, di ba? Yan po yung mga media na naglabas niyan. Naglabas po sila ng dokumento, naglabas po sila ng ebidensya. Okay. From the LA Police Department, di ba? So, ibig sabihin, actually hindi pala LA Police Department, Beverly Hills Police Department. Oh. Naglabas po sila ng dokumento. Oo. So, may pinakita po yung mga media na nagbalita nito at tayo ay nireaksyonan laang. Pinareaksyon natin yung kung ito ba ay totoo o hindi. Kaya nga, ang ating komento doon, dapat hindi manahimik ang Malacanang. Dapat sumagot ang Malacanang at magpaliwanag. Ito ba'y totoo? Ito ba'y hindi? Ano ba talaga ito? Hindi ko kasi nabasa yung papel. Pero may nagsasabi, sabi ni Manang Claire, hindi involved si kanyang amo. Diba? Hindi involved yung amo niya. Wala doon sa papel. May pink-pink pa nga daw eh. Peke daw yun. So, isinasabi niya, peke yung report ng mga nag-report nun. Naguguluhan lang ako. Alin ba yung peke? Yung inedit na? O yung mismong nilabas talagang lesbo? Ano ba yung pinagpepekean niya? Ano ba yung sinasabi niyang peke? Yung nai-involve si First Lady. Yun ho ang pagkakaunawa ko sa gustong ipahiwatig po nitong si Manang Claire. Ang problema, saklaw pa ba ng Malacanang na spokesperson? Saklaw pa ba nila yung mga ganitong problema? Actually, private property private naman talaga yan. Dapat ang sumagot niyan si First Lady. Kung gusto niyang private yan, edi sagutin mo ng sarili mo o kaya manahimik ka na lang. Pero para sa aking pananaw, hindi na saklaw ni Auntie Claire na magsalita pa siya patungkol po doon sa problema ni Madam Lisa kung ini-involve nga siya. Kuha niyo po, no? Hayaan yung si First Lady ang sumagot. Wag na po kayong sumagot. Halos lahat na lang po kasi sinasalo ninyo. Tuloy tayo. Diba? Yun ang dapat nating malaman. Ngayon, sumagot na po ang Malacanang. Ayun. Kaya ipapakita din po natin sa ngalan ng patas na pagbabalita, ipapakita din natin at i-criticize din natin tulad ng pag-criticize natin doon sa nilabas ng bilyonaryo at nilabas ni Bobby Tiglao. So, tayo din naman, hindi pwedeng, hindi din natin i-criticize o titignan kung merong, ibig sabihin ng criticize is that, it doesn't mean na maniniwala o hindi maniniwala. Pag sinabi mong criticize, titignan mo talaga yung pinakalaman ng sinasabi. Kung yung sinasabi ba medyo may katotohanan o yung sinasabi ba ay medyo may kasinungalingan. Okay. Yun po, ibig sabihin hindi po tayo basta-bastang naniniwala kung ano po ang sabihin ng isang tao. Whether ito po ay papabor sa mga Duterte o whether ito ay papabor sa mga Marcos. Ayun. Tayo po makikriticize as if ito po ay objective dapat ang Sa madaling salita, nagre-reaction video lamang itong si Sir Banat Bay. Ewan ko ba ba't lagi siyang dinadawit sa mga yung mga balita, naglalabas din naman po sila. Halimbawa, yung ganitong papel, inilalabas nila. Tapos, pag nilabas yun, okay, sabihin na lang natin doon sa nakahood, si alias Rene. Nilabas din naman ng mga ibang news yun. Ito, nilabas niya rin, tapos nag-comment lang siya. Tapos, nadamay na siya. Diba talaga pag sikat no? Ewan ko ba, ba't ninadamay? Nagre-reaction video lamang ang mga vlogger. Tapos, syempre, naririnig nila, medyo, syempre, kapanig ng Duterte o kaya panig ng tama ang mga reaksyon. Nasasaktan po sila. Ano bang mali sinasabi ni Sir Banat Bay? Nagko-komento lang naman siya. Sariling opinion po yun, freedom of expression.
nakikita ko hindi naman siya sumusobra eh. Saktong-saklo, safe na safe nga yung ginagawa niya. kritisismo. So, kinriticize natin yung Bilyonaryo News kahapon Oo. at kinriticize din natin yung kay Bobby Tiglao. Oo. Ngayon, i-criticize naman natin yung sagot ni Aling Claire. Ayan, sige, sige. Aling Claire, handa ka na ba? Oo. Huwag ka masyadong pikon. Kasi nung pinapanood ko kanina, yan ang unang pumasok sa akin. Uy, patay. Masyado yung pinikon si Aling Claire. Gagalit tuloy. Hindi, yan nga kagad ang una ko reaksyon. Sabi ko, mukhang napikon si Aling Claire Aling Claire, pikon po ba kayo? Yung tawagin nyo lang Aling Claire, malamang masasaktan na yun eh. Hindi nyo malang tawaging attorney kasi eh. Nainis na po ba kayo? Nainis na po ba kayo sa mga media? Uy, laptop yun. Ano po ba Ano? ang siste? Tingnan natin panoorin si Aling Claire. Ayan na. Sir, good afternoon po. News of the late Paolo Tantocos death revealed cocaine overdose and remains in open investigation. Sino ba itong bagong to? Ma-criticize nga. Taga-asa ka, ate. Since he's Taga part of the Mindanao. First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot Kalungkot dahil agad. yung mga pribadong tao na nagluluksa Ah, ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists Sir Banat ba yun? para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Actually, hindi naman, sa totoo lang kung magsasalita si First Lady, wala akong kinalaman dyan. Tapos. Oh. Eh bakit parang hirap na nare-respeto natin, sige, okay. Bakit si Auntie Claire ang nagsasalita pa? Ipit na siya no? Pag hindi siya nagsalita, ba't hindi nagsasalita Malacanang? Doon sila nadudurog. Pag nagsalita naman, may nasasabi pa rin. Ilabas niyo na lang o magsalita si Madam Lisa, sabihin niya, yung nangyaring ini-issue sa akin, wala akong kinalaman dyan. Ito yung mga ebidensya ko, bla bla bla, at mga papel, at ipakita niya. Di ba nagpapa-interview nga siya kay Katon Ying? Di ba? Parang showbiz. Bakit hindi na lang siya magpa-interview doon para panalo? Linawin niya lahat doon, di putok pa. Kaysa ilalabas nyo na naman tong si Manang Claire. Awanan kung ano-ano na lang mga pinagsasabi nito eh. Pero natutuwa ako sa kabilang banda, may mga ganito palang pwedeng tawaging attorney o nakatapos bilang attorney, pero naguguluhan ako bakit ganyan siya magsalita. Hindi ko alam pero grabe pag nagsasalita siya kahit yung iba naiinis na, ako natutuwa ako kay Manang Claire. Kasi yun nga, lagi ko sinasabi, napakaswerte ko at napakaswerte ninyo kahit hindi tayo naging attorney, hindi tayo ganito mag-isip. Yun ang masaya doon, di ba? Kaya pag pinanonood natin siya, lagi niyong pasalamatan ng ating may kapal. Sorry po. Kasi hindi tayo ganito mag-isip. Okay? Tuloy tayo. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Alangya. Yung mga linyahan mo, mga nasabi na rin yan ni BP Sara Duterte noon yung nakakahiya ang natin, yung 'di ba nung nangyari sa House of Representative, naalala niyo 'yon? Sinabi niya nakakahiya. Ngayon kung parang nakikidampot ka lang na may maisasampal kunwari ko noon. Nasabi na ni BP Sara yan, na nakakahiya yung ganitong pamamahal. Ngayon dinadampot mo nagkataon lang. Ang una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. Okay. Hindi daw siya kasama sa... Ito ang first argument niya. Okay. Tingnan natin. Hindi daw siya kasama sa official entourage. Yan ang first argument. Hindi kasama. Kung meron kang pinresentang argumento, ano dapat? Ebidensya. Maglabas ka ng ebidensya. Hindi yung puro salita lang, no? Papunta ka dyan, sasalita ka. Sasabihin mo, may 4,000 na, naalala niyo yun? 4,000, clear na sa barangay, etc. Ganyan, Tapos nung hiningian ka ng address, eksaktong address, sabi mo, bibigay mo. Tapos yung ipinakita ni Ma'am Eden, kalahati nun, blankong papel. Sige nga, ipaliwanag nyo yun. Ang hirap sa inyo, pag inaatake kayo, biglang babanat kayo ng ICC. Tapos si Senator Bato, ina-ICC na naman.
No? Pag binabanata kayo, maghahanap kayo ng butas para ma-divert at kung ano, ay, Pilipinas kong mahal. Ang hirap at ang pangit kasi ng sitwasyon ngayon ng gobyerno, hindi na po katulad ng dati ito. Masyado ng bukas na libro itong government na madali nang makita kung mangungurakot ka o hindi. Depende na lang po yun sa may mga utak at ayaw umintindi. Para sa amin po, kitang-kita naman yung ginawa nila kay Tatay Digong, hindi ho maganda. Tapos ngayon si Bato, kapag ka inaatake nyo itong gobyerno na to, hahanap na naman sila ng pang-divert. Kaya Senator Bato, maghanda ka na. Baka ikaw na naman ang isunod. Oh, okay na tayo dito kasi marami naman na din nakapanood ng balitang ito at kay Sir Banat Bay. Pupunta naman tayo doon sa isang balita na si Senator Bato daw mukhang nanganganib, no? Saan na ba yun? Ipapakita ko po sa inyo ang report na yun, ano? Kumbaga papaliwanag na lang ho natin ng buo, na-type na ho natin. Wow, na-type. Oh, eto na, babasahin ko na. Kapag ka kasi binabanatan nyo yan, biglang mag-aano sila gagawa sila ng mga iba't ibang paraan na naman Oh, ito, base sa aking pagkakaunawa, galing ito sa Abante Tonight. Ito po yung parang pinakabuod o paliwanag, no? De La Rosa, huwag nang ulitin ang pagkakamali sa ICC, sabi ni De La Rosa. Issue ginagamit pang divert mula sa First Lady. O, di ba? Tama-tama, nagbabala sa Senator Ronald Bato de la Rosa na tila nagbabadya na namang magkamali ang Administrasyong Marcos kung muli nitong isusuko ang isang Pilipino sa International Criminal Court, ICC, tulad ng ginawa umanong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pahayag ni De La Rosa ay tugon sa sinasabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kaparehong proseso rin ang ipapatupad sa senador gaya ng ginamit sa dating Pangulo na inaresto noong Marso dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa madugong kampanya kontra droga ng nakarang administrasyon. Kung gusto nilang ulitin ang parehong pagkakamali, wala akong magagawa. Malinaw, malaking pagkakamali ang ginawa nila kay Duterte. At kung handa silang ulitin yon, nasa kanila na yon. Ani De La Rosa sa isang panayam sa telepono. Okay? Iginiit pa ni De La Rosa na ang muling pagbangon ng issue tungkol sa ICC ay tila isang taktika para pagtakpan ang mga kontrobersiyang hinaharap ng Malacanang. Partikular ang sinasabing pagkakaugnay ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkawala ni Juan Paulo Tantoco. Kapag may mainit na issue laban sa palasyo, ito ha, biglang bubuhayin ng ICC issue. Lagi ho natin nalalaman yan. Lagi ho natin parang, oo nga no, ayan na naman, ICC na naman, no? Pagka may issue sila o may mga palpak sila. Luma na ito pero ginagamit nila ulit para ilihis ang atensyon ng publiko. Sabi pa ni Senator Bato, dagdag niya, tila gasgas na ang ulat hinggil sa umanong warrant laban sa kanya. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin kumpirmadong dokumento mula sa ICC. So parang gagawa na naman siguro sila ng paraan. Dahil sa Supreme Court dito sa atin, parang binabypass nila, tamang ginawa nila kay Tatay Digong, maaaring gawin nila din kay Senator Bato. Paulit-ulit na lang binabanggit ang if. Puro if. Puro if lang. Wala pa namang warrant. Pero sinasakyan nila para may ibang pag-usapan ang mga tao malayo sa issue ng First Lady. Ano sa tingin nyo? Mali? Lagi naman ganyan Tapos diba, biglang lilitaw yung ICC. Tapos madadivert na naman yung issue. Eto kasi sila, mga kapatid. Akala nila dito sa earth, dito sa mundo, eto na yung pinakahangganan. Kapag totoo yung nasa Bible na meron pang susunod na buhay, malilintikan itong mga to na akala nila hanggang dito na lang. Parusahan ang dapat parusahan. Siguro dito pwede sila magtagumpay. Pero sana po, mamuno ulit ang mga Duterte. Kasi ang mga Duterte, the best talaga. At meron ng mga napatunayan. At napakalinaw na hindi ko lubos maisip bakit hindi naiintindihan ng mga ibang matatalinong tao na nakaupo dyan. Ewan, siguro talaga kayang kontrolin ng pera. May nagpapakontrol sa pera. Kahit gaano ka katalino kung nagpapakontrol ka sa pera, isa ka pa ring 80-80.
Magpasa hanggang ngayon, uhaw pa rin ng taong bayan. Gusto pa rin nila ang Duterte ang maupo kasi nakita na nila ang kaginhawaan. Oh my God, we're back again.